Ang tanong dito ay kapag pinalitan ba o inamend ang ating constitution ay uunlad ba ang buhay ng bawat Pilipino? Hindi natin masabi, ano? Pero sa aking personal na pananaw ay meron lang tayong isang bagay na ipatupad sa constitution ay napakaganda na ng idudulot sa ating buhay. At iyan ay kung makapagpapasa sila ng anti-dynasty law. Katulad nitong isinasaad sa constitution, anti-dynasty law, basahin natin. Article 2, Section 26 of the 1987 Consti provides that the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Yan. So, sa Section 26 po ng Article 2 ay talagang pinagbabawal yung political dynasties na tinatawag, yung sabay-sabay magkakapamilya, magkakapatid, mag-anak, sabay-sabay tumatakbo sa kung ano-anong posisyon sa gobyerno. Yan po ay pinagbabawal sa ating constitution. Kaya lang po, ang nakalagay dito ay as may be defined by law. Yun ang nagpahamak. Kasi sinasuggest po nung parte na yung bahagi na yun na as may be defined by law. Sinasuggest doon na kailangan pa tayong gumawa ng batas ang ating Kongreso, Lower House and Senate. Kailangan pang gumawa ng batas para i-define yung political dynasty. Sino ba ang pwedeng tumakbo sa magkakamag-anak, hanggang saan ba ang bloodline, hanggang saan level ba hindi pwede magsabay-sabay. Wala ho tayong batas na ganoon. Kasi ho itong ating provision na ito sa Consti, Section 26 ay hindi tinatawag na yung self-enabling. Hindi siya magkakabisa sa kanyang sarili lang, kailangan pa ng batas. At sino po ang masasabi natin may kasalanan dito? Dapat naman inilagay dyan, ano? Siguro 1 or 2 paragraphs lang na idagdag dyan, ay ma-define na. Hindi pwedeng tumakbo yung mag-ama, magkapatid, magtiyuhin, ay mga 1 or 2 paragraphs lang na idadagdag. Siguro meron dyan naglabi, mga mambabatas na rin siguro na ayaw ng ganung provision, kaya hindi siya nakalusot. Pero by the way, tingnan natin itong sabihin na natin, hindi naman mga salarin, ano? Hindi naman mga salarin, kundi ito ay mga tao, mga framers ng ating constitution. Ipa-plus natin dyan yung mga may pula dyan ng highlights. Yun po ang aking mga kilala sa aking pagkakatanda, kasi noong 1987 ako ay 24 years old, I think, kasi ako ay 1963. So mga 24 years old na ako niya, kaya familiar na ako sa mga tao na ito. Ayan, sina Adolfo Ascuna, Joaquin Berna, siya na naging Dean ng College of Law ng Ateneo. Yung Roberto Concepcion, negosyante yan, narinig ko rin palagi. Christian Munsod, alam ko buhay pa ito hanggang ngayon. Asawa ito ni Maring Winnie Munsod sa DMA7, isa sa Espumiruma. Ito naman si Blas Ople, ito yung patay na, senador din yan dati, labor leader, labor secretary ng Panginoon ni Marcos, senior. At yan ang tatay ni Toots Ople, namatay na rin kamakailan lang, I think noong 2020. Si Rene Sarmiento, ito ay alam ko din ito ng College of Law, parang buhay pa siya. Hindi ko lang kung College of Law ng FEU, Adamson or what, basta ito yun ang natandaan ko sa kanya, siya ay din ng College of Law. Teodoro Bacani, isa siyang pari, naging obispo. Hindi ko rin matandaan kung siya buhay pa. Jose Culayco, pamilyar din, parang negosyante yan. Hilario Davide Jr., yan siyempre, yan ay naging Chief Justice ng Supreme Court, at yan din ang presiding officer noong impeachment ni Erap. Yan ay tuwan-tuwa pa ako sa buhay niya. Ako nasa College of Law ako niyan sa PLM. Ginagaya ko pa ang buhay niya nung araw. What is the pleasure of Senator Judge? Yan, ganyan magsalita yan eh. What is the pleasure of Senator Judge Pimentel? Yan. Sa namaya panoorin ho siya. Ito naman si Jose B. Laurel. Yan eh, alam ko pa, regalado maambong. Yan ay sikat din na abogado at author ng mga libro. Alam ko, meron tayong isang libro niya. Jose Noliedo, meron din yan libro tungkol sa agrarian reform, I think, at saka sa mga title, deeds. Si Francisco Rodrigo, ito yung si Francisco Soc Rodrigo, naging senador din to. Si Jaime Tadeo, nako, kung buhay pa si Jaime Tadeo ngayon, siguradong ire-retag yan ni Celis at saka Badoy. Yan, kasi yan ay ika nga ay may leftist stand ng mga panahon na yun. Yan ay leader ng mga magsasaka, alam ko dyan. So yan po, yan ang kung kayo ay merong sinisisi kung bakit hindi kompleto yung provision ng Constitution sa
anti-dynasty law, kayong ba naman ay dinagdagan pa ng 2 to 3 paragraphs at in-specify na, hindi na tayo nahihirapan ngayon. So sila po yan, kung sino man ang naka-influensya sa kanila para hindi dagdagan ng malinaw na mga paragraphs yung provision na yon, ay sila lang po ang makakasagot niyan. Si Christian Monsod, buhay pa, siguro may papaliwanag niya kung bakit bitin yung provision na yun. At ang nangyari tuloy ay hindi maipatupad ito ang anti-dynasty law. Sa tingin ko, yun lang, isang provision na yun ang unahin natin ay uunlad na ang Pilipinas. May pag-asang umunlad ng Pilipinas kasi mababawasan itong impluensya ng lalo na dyan sa mga liblib na mga probinsya na naghahari na talaga, yung mga angkan-angkan, pamilya, sabay-sabay nagtatakbuhan sa posisyon. May sa batas lang po ito ay maganda ang idudulot sa Pilipinas. Yun nga lang, mahirap ipatupad sa batas kasi halos lahat ng nakaupo ngayon sa Kongreso, Lower House, and Senate ay halos magkakamag-anak, may magkakapatid, may magpipinsan, etc. etc.